marami sa atin ang nangangarap magnegosyo. Pero hindi lahat may lakas ng loob magsimula. Isang simpleng shawarma ang naging daan para sa isang negosyanteng hindi sumuko sa hamon ng buhay. Sa tamang timpla, hindi lang ng shawarma, kundi ng sipag at diskarte, unti-unti nila naabot ang tagumpay. Silipin natin ang kanilang kwento dito sa Negosyo Tayo. Hello po, ako po si Alan Mendoza. Ako po si Corina May Mendoza at ito po ang aming shawarma business. Nag-start siya sa 4 years as tao ng tita niya, and then after 4 years, nag-took risk and nag-start ng sarili niyang negosyo na shawarma. So nag-focus siya sa shawarma, and then after more than a decade, eto na po, existing na. Dito sa Silang, meron kaming 2 franchise, and then eto, yung pangatlo is yung main branch namin. Nag-focus po kami sa twist ng tamis kasi 'di ba doon tayo sa tayong Pinoy, mahilig tayo sa may tamis na pagkain, more on gano'n. Kasi nag-try siya before ng authentic taste pero hindi siya pumatok totally dito sa Silang. And doon sa mga previous namin na clients sa events, ito rin yung pinaka-comments nila. Nag-offer na rin po kami ng franchise, and yung mga products po na in-offer namin sa main branch is meron po kaming, of course, yung shawarma pita namin, shawarma rice, ito po yung mga best-selling products namin, and shawarma nachos, shawarma burger, and shawarma pizza. So sa franchise po namin, medyo starting pa lang po kami, and of course naghahanap pa rin po kami ng mga taong tutulong sa amin ipakilala si shawarma outside Cavite. And ngayon po nag-offer na rin po kami ng mga event booking, school, weddings, birthdays, and of course mga company events. Mas madali siyang i-produce ngayon, and talagang kahit mga bata hanggang may edad is talagang nag-e-enjoy kainin yung shawarma. So, especially mga students po, and super affordable po niya. Ako po talaga is a teacher po by profession. So, since sa profession ko po kasi is medyo iba siya sa field ng industry ng business eh. So, ako, parang iba kasi sa feeling natin kapag may sarili kang negosyo, hawak mo yung oras mo, wala kang boss. Kaya lang, doon sa hours ng trabaho, kasi di ba pag employed ka, you have specific time lang na 8 hours to 9 hours, or pag OT ka lang, tsaka siya madadagdagan. Pero pag sa business kasi, hindi siya, pag ito yung business mo, hindi ka mag-fix ng 8 hours eh. Yun yung nag-push through sa akin na mag-focus sa business. Wala pong sekreto eh. Tiyaga lang po. Tuloy-tuloy ang pagtitinda. Kumbaga consistency. Consistency talaga yung pinanghahawakan na kung sa'yo man ay sikreto. Kasi pag hindi ka consistent, yung customer mo hindi rin consistent. May benta man or sakto lang or tama lang yung benta, ganun yung time ng opening. Kasi kumbaga sa kanya man, hindi mo alam kung kailan magkikrave yung customer mo, kung kailan nila gustong kumain. So kahit walang masyadong customer sa time na to, okay lang. Basta alam ng tao na everyday, ganitong oras, yung opening mo and closing mo. So consistency, tsaka time management talaga.